Hello mga ka-hardwork, mga kaloya, welcome back sa ating channel. Malalabas lang po natin sa work natin, medyo maaga tayo ngayon. So today is what? 21st of the month na naman. Isa sa mga paborito kong date, 21st of the month. Dahil si YouTube po binibigyan tayo ng konting pampagana. Anyway guys, ano bang magandang pag-usapan natin ngayon? Well, I guess we can touch up a little bit about, we have a new administration, new president. So hopefully it will be for the best. Siyempre po hangad natin yung maganda sa bansa natin, kung sino man ang pangulo natin. We just hope for the best. And having said that, regardless kung sino man siya, we still have to work hard. Kailangan continue lang po yung pagsisikap natin, maayos na pagtatrabaho at maayos na kalusugan para tuloy-tuloy lang ang ating buhay. So yun po ang ating gagawin for this year. Nga po pala, ngayon I'm gonna have to meet up with my wife, tsaka yung daughter namin. Mayroon kasi siyang derma appointment. So tama-tama, malapit lang dito sa trabaho ko. So I will just meet up sa kanila. Mukhang mag-drive na sila and ako naman ay nakalabas na, kaya mauna na ako sana doon. Hihintayin ko lang sila doon and usap ulit tayo mamaya. Maraming salamat po mga ka-hardwork, mga ka-loyal. Okay mga ka-hardwork, let's go! Mukhang malapit lang po dito sa... In 500 feet, take a right on Saxony Road. Pupuntahan natin dahil yung appointment ng daughter namin. So... mukhang pamilyar itong lugar na to sa akin kapitbahay. Take a right, then in 350 feet, arrive at your destination. In 350 feet, arrive at your destination. Arrived. Tayo sa destination kung saan dito yung appointment ng anak ko, yung daughter ko. Doon lang ako nagtatrabaho pwede pala ako maglakad. Napakalapit lang. So nauna pa ako sa kanila. So they are still driving. Hintayin ko lang po sila dito. Okay mga kahapon, mga kaloy, dito kami sa derma clinic kung saan si Shane, my daughter, has an appointment. So naghihintay lang kami na tawagan siya. Ayun siya, pero ayaw niya magpatay. So ako na lang. Ayan. Hintay lang kami dito. Ayaw niya magpatay na yung face niya ngayon. Okay, welcome back again mga ka-hardwork, mga ka-loyal. Time check is 4:10 PM. Katatapos lang po ng appointment ni Shane, my daughter, sa kanyang derma appointment. So, yan, teenager yan. Ano sa skin nila, medyo conscious. So, yun po. So, she's gonna have a new prescription. Topical lang naman. So, sa doctor go with conservative treatment. Kaya yun ang magiging treatment niya, and pipikapin nila ngayon sa pharmacy yung prescription niya in order ng doktor niya.
So guys, let's go. Samahan niyo ako sa driving. Tara, let's. Ayun po yung isang sasakyan namin, si Shirley, my wife, ang nag-drive. Kasama niya si Shane, our daughter. Kasi nga galing sila sa bahay, ako naman galing ng work. So dito na kami nag-meet up. Ayan, dito sila. Alright guys, tuloy natin yung kwentuhan natin. At sa ngayon, ang itatapi lang natin, so we have a new president. Bagong presidente, bagong administrasyon. Ano sa palagay ninyo? Is it gonna be for the better? Titingnan po natin. Normally, I don't talk politics kasi our channel is not about politics. However, dahil bago po ang ating presidente ngayon, pag-usapan lang natin ng konti. Ito ba ay makaka-apekto, malaking apekto, good or bad? We don't really know. We shall see. Ako naman po, sa akin, opinion ko lang to. A better economy, it's better for everybody. So kahit sino ang nakaupo, kung maganda ang ekonomiya natin, ibig sabihin maganda para sa ating mga mamamayan. Magandang trabaho, ganyan, nagtrabaho. At sana bumaba ang cost of living, dahil yun po ang matindi. Yung bilihin, whether it's grocery, gasolina, yung renta sa bahay or apartment. So yun po malaking bagay po yan. Pag yan bumaba, naging at least affordable, maganda po yan para sa ating lahat. Like I said, kahit sino pa ang presidente, wala tayong pinipili. Ang importante po sa atin magandang ekonomiya para sa atin po lahat yan. Pag maunlad ang bansa, ibig sabihin maraming trabaho para sa ating lahat, sa ating mga kababayan. So ako, ang prinsipyo ko po, just do the right thing, continue to work hard, follow the rules and regulation. Yun lang. You can't be wrong for that, di po ba? Gawin lang ang tama. Oops, pasok na naman po tayo sa freeway. Alis to lang tayo sandali. Okay, mga ka-hard, mga ka-loyal, balik tayo sa usapan natin. Yes. So, ano kaya ang maging epekto sa atin, sa ating mga kabayan? Like I said, ako, yung para sa akin lang po ito, a better economy, it's better for everybody. Siyempre tayo, we always want to follow the rules and regulation. Konti lang as immigration. Halimbawa, mga family namin, mga kapatid ko, pinedisyon sila ng tatay ko back in 2001. Dumating lang po sila last year. Took them 23 years. Ganun po katindi, ganun katagal. Yung isa nga hinihintay pa namin pero malapit na.
So tumanda na sila, dumating sila dito, may edad na talaga. Obviously nakita na po ninyo sila sa mga vlog ko, but it's okay, ganun pa man, nakarating sila dito. Anyhow, di po ba? So yun ang konting siguro may kukwento ko lang. Papasalamat pa rin kami kahit paano nakarating sila dito, nagkasama-sama kami. Isa na lang yun, like I said, yung kapalit ng babae, para buong family namin nandito na lahat. But malapit na, konting ano na lang, konting giling na lang konting tiyaga na lang, kompleto na kami lahat dito. So ganun katiyaga, ganun katagal ang hinintay po namin. Of course, like I said, follow the rules and regulation. Kung ano yung excuse me, pag sinabing yung kailangan, yun. So it is how it is. So at least kahit pa paano, sabi niya, pag may tiyaga, may nilaga. Hopefully soon, by this year, yung isang kapatid pa po namin, kasama na yung asawa niya, makakasama na rin namin sila dito sa Amerika. So yun lang po, as far as yung sa immigration. Mga ka-hard work, mga ka-loyal, nasa Freeway 5 pa rin po tayo. Slightly traffic, but okay lang po. Pag-usapan po natin yung mga executive orders na sinay ng bagong Pangulo. Ilan lang, kasi marami yun. Mukhang yung pong mandating sa electric vehicle i-reverse yun. Ako po opinion ko lang to. Lahat naman tayo may kanya-kanya opinion. Para sa akin siguro okay lang yun na huwag mong i-mandate, gawin mong optional. Kasi like ako, wala naman akong electric vehicle. Siguro pag afford, kung kaya mong bilhin, bakit hindi? Pero kung hindi mo kaya o ayaw mo, huwag mong i-mandate. Ganun yung dapat. Bigyan mo ng option yung mga tao. Who knows, maybe someday. Kasi hindi naman po mura yung mga electric vehicle sa totoo lang. At pag nagkaroon ko nung kailangan mo ng solar system sa bahay mo, wala naman akong solar system. Hindi naman lahat may solar system. Oh, yeah, is it good? I'm pretty sure kung mayroon kang solar system at kaya mo, bakit hindi? But I think you have to leave it to the people kung gusto nila o hindi. Bigyan mo maging optional. Pag kasi minandate mo yan, ibig sabihin wala ka ng choice, di po ba? So kailangan mayroon kang freedom. Again, take ko lang po yun, opinion ko yun. Siyempre lahat ng tao ibang opinion nila. But para sa akin, mas maganda yung optional na lang. Para kung gusto mo bumili ng sasakyan, whether electric vehicle or gas or diesel, pwede, di ba? Mas maganda yun. Mayroon kang option, mayroon kang freedom. That is all about naman talaga, di ba? Mayroon kang pagpipilian. At siyempre, pag ang mga tao ay nagkaroon ng konting budget, kaya nila lang ma-afford yun, that's still there, kung gusto lang bumili. So who knows, someday pag nagkaroon tayo ng konting ipon, makabili tayo, di ba? At least optional, hindi yung bibili ka ng date na yon, wala ka ng option kung hindi electric vehicle lang pwede mo bilhin. At least ngayon hindi, babalik din dati. Para sa akin lang po yan,
i-clarify ko lang po yung nasabi ko, kailangan mo ng solar system kung may EV ka na sasakyan. I'm not sure actually kung you really have to have that. But anyway, the other thing po napapansin ko doon, kung may EV ka, pag nag-long distance drive ka, kailangan sigurado ka kasi hindi mo alam kung mayroong charging station. Kailangan alam mo kung saan, I think. Kaya kung halimbawa ay nagpunta ka ng halimbawa Las Vegas or San Francisco, kailangan alis mo ka dun sa charge ng sasakyan mo, yung battery kumbaga. Kasi paano kung nasiraan ka o nagwalan ka ng battery somewhere in the middle of nowhere, yari ka. So it will take a lot of planning, I guess, na kailangan alam mo kung nasaan yung closest charging station para just in case. Siguro yun lang ang mga downside ng EV kung sakasakali, dahil I'm pretty sure there's a lot of charging station pero hindi lahat nandoon. Yun siguro. Hindi ako anti-EV, kaya lang mas comfortable pa ako sa mga traditional na sasakyan sa ngayon, di ba? So na-enjoy ko pa yung mga lumang kotse ko. Kahit luma, okay lang. But someday, you never know. But for now, okay na muna tayo sa ating mga lumang kotse. Importante, nakakarating tayo sa ating mga pinupuntahan safely. Yan ang importante. Alright guys, mga ka-Harwood, mga ka-Loyal, dadaan lang tayo sandali kinama at magandang para tulungan natin silang ilabas muna silang sa kwarto. Alright guys, nandito tayo kinama. Iyan muna natin yung video natin dito. Pasok muna ako sa loob nila at mamaya ulit. Okay mga ka-hardwork, mga ka-loyal, balik ulit tayo. Ang bilis dumilim. It's only 5:33 PM. Sinamahan ko na po sandali si Tang kasi hindi na siya makapaglakad mag-isa. So tinulungan ko muna siyang, in-exercise ko muna siya kasi naging contracted na yung mga kamay niya pagka hindi niya ginagalaw yun eh. So we did passive and active range of motion sa kanyang mga extremities, upper and lower. At tapos nilakad ko siya palabas sa living room kasi hindi na kaya ni Ma na tulungan siyang maglakad mag-isa. Kaya dumaan muna po tayo dito as much as possible. Everyday dumadaan ako dito para ma-check siya. At pagka tinatawagan naman ako ni Ma pag kailangan nila, malapit lang naman tayo dito sa kanila. Kaya yun po. So tara, uwi na tayo at yung kambal naman ngayon ang ihahatid natin. Mayroon silang taekwondo. Tara, let's! Alright mga ka-hardwork, mga ka-loyal, papasok naman po tayo sa gate. Aming community. Shirley at Shane, wala pa sila. Galing din to pick up some medicine. Ayan, nawala tayo sa kanila. O sa kanila. Alright mga ka-hardwork, mga ka-loyal, end muna natin yung video natin dito. At papasok muna tayo doon at yung mga kambal naman ang hihatid natin sa kanilang taekwondo. Mamaya ulit, bye! Okay mga ka-hardwork, mga ka-loyal, time check is 6:10. And eto po si Miss Shane. Siya lang pala ang mag-train. I guess si Sean is not really well. So yatid po lang natin si Shane. Let's. Okay mga ka-hardwork, mga ka-loyal, lalabas naman po tayo sa gate. Ayan. Okay mga ka-hardwork, mga ka-loyal, nandito na po tayo sa studio ng taekwondo ni Shane. Si Shane siya lang po ang mag-train naman. Si Sean, like I said kanina, he is not feeling well. So si Miss Shane
Alright guys, mga kaharo, mga ka-loyal, tapos na po ang training ni Shane. So we're heading back home. Time check is 7:15 PM. Pero let's samahan nyo kami sa short driving namin pa uwi. Tara! Gusto mo talagang dumilim dito pag winter. Well, it's past 7 anyway. Okay, mga ka-hard work, mga ka-loyal, kalimutan kong mag-video papasok sa gate. Anyway, nandito na po tayo sa bahay. Ito na. Alrighty. End na po natin yung video natin dito. Okay, mga ka-hard work, mga ka-loyal, i-end na po natin yung video dito. Nandito na kami sa bahay. Ayun, pumasok na si Shane. Good night. Next time ulit. Bye.